Welcome po, Doc Willie, Doc Lisa, sa ating Facebook Live, sa YouTube, mapapanood tayo. Meron tayong napaka-special guest sa araw na to. Ito kasi ang hinihintay ng kababayan natin, lalo na yung mga kalalakihan. Meron tayong special topic. Kasama natin si Dr. Ryan Cablitas, isang napakagaling na urologist. Explain natin ano yung urologist. Nag-aral siya sa med school, UERM, at doon rin siya nag-train ng urology, at nag-training din si Dr. Ryan Cablitas sa Philippine General Hospital. Ang clinic din niya nasa UERM. Dr. Ryan, kamusta? Thank you for coming. Ano nga mga ginagawa ng mga urologists? Anong linya? Unang-una sa lahat, tama po yan. Yung ano ba, at sino ba ang mga urologist? No? Marami kasi naguguluhan. Sino ba sila? So, akala rin ng iba na panlalaki lang. So, unang-una ang urologist ay mga doktor na nauukol sa genitals at urinary tract. Okay? So, genitourinary surgery po ang urology. Pwede rin sa babae. Pwede rin po. Kasi po, ang genitourinary surgery or urology as a practice entails or nauukol din po siya sa mga urinary tract, lalaki man o babae. Okay? Nagkakaroon din po ng mga sakit sa bato, urinary tract-wise, ang mga lalaki at babae. Kidney stones, bladder stones, ureter stones. Okay? So, hindi exclusive po na panlalaki po na doktor ang urologist o urologic surgeon. Ang training mo as a urologist, gaano katagal? Ang training po ng urologist sa panahon ngayon ay will entail 2 years of general surgery and then 4 specifically for the practice of training for urologic surgery. So, 6 years. Total of 6 years na po. Dati po, nag-umpisa po dito. So, 10 years plus 6 years, 16 years ka mag-aaral. So, essentially, kung 10 years kasama sa, college ka sa med school. 16 years plus meron pa iba. Meron pa iba po kung gusto mo pa mag-subspecialty or super specialty level like urologic oncology, pediatric urologies. So, marami pong mga subspecialty and fields na nade-develop kasi marami pong developments as technologies give more options in terms of training. Tuwan-tuwa kasi tayo kay Dr. Ryan Cablitas, bukod sa magaling na urologist, nagbibigay siya ng oras para sa atin, para tulungan nating mga Facebook followers ng libreng payo. Ang sabi nga nila kanina, Dr. Ryan, please naman, Doc, ituro mo na daw lahat sa kanila. Yung mga kababayan nagtatanong, ibigay mo na daw lahat ng information. Gusto daw nilang malaman. Yes po. Unang-una siguro, karamihan ng followers natin babae. Pero itong topic natin para sa kalalakihan. So, mainly sa male organ, di ba? Ang mga nakikita mo, mga inooperahan mo. Yes po. Marami po kasi ay mga pasyenteng may kaso regarding sa genitourinary tract ng lalaki. And one common case among urologic practitioners ay yung prostate problems. Yes. So, kaya marami pong nag-aakala na panglalaki lang po ang urology. So, sa mga boys, tatanungin na natin, gagawin naman natin parental guidance. Wala naman tayo ipapakita masyado. Unang-una, siguro pakita natin, Doc Ryan, ano ba ang normal na size? Yan ang gusto nila. Ano daw normal na size ng sa lalaki? Yan. Pwede tayo pumunta dito. Dito si Doc Lisa. Okay lang po, sir. Yes. So, kung makikita natin, no? So, ito po ay isang anatomic representation ng lalaki, no? Adult na to, kung tutuusin. Explain natin, ano ba to, Ryan? Ito po ay hating parte ng katawan ng lalaki na kung saan nakikita ang parte ng buto, ang likod po dito, ito yung harap, okay? Ito po yung sa ari, okay? So, externally, nakikita natin ang ari o ang penis, okay? Andito naman po sa ilalim ng ari ang tinatawag natin bayag o nandun sa loob po ang testicle o ang itlog. Ito po, dito po sa area na yan. Okay? Medyo tinakpan lang ni Doc Lisa konti. Yung pinakadulo ng ari. Tinakpan lang niya konti. So alam naman po natin yan, ano ang itsura ng dulo ng ari. Mapanatuli man or hindi tuli kasi naa-atras naman po ang balat ng ari ng lalaki. So ito po yung itlog o yung testis. Okay. Ito ang katumbas ng ovaryo ng mga babae. So dito po ginagawa ang similya
na kung saan ito po ay isang gland, ang pinakaitlog o testis ng lalaki. Diyan po ginagawa ang testosterone para maging lalaki ang katawan, ang development ng isang lalaki. Bukod sa pagiging gland at testosterone production, siya po ang gumagawa ng ating semilya, ng sperm. So, Sperm napakahalaga production. pala nito. Opo. Hindi lamang sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pagiging lalaki as a in terms of physical attributes po. Okay, so testosterone production. Almost at least 90% ng lahat ng testosterone sa katawan ay nagmumula sa kanya. Ang maraming testosterone, Doc Ryan, ano ba yan? Mas macho ba? Mas guwapo So ba? testosterone is Ano yan? usually... Mas mahilig sa chicks. Hindi naman po. Marami po kasing na-attribute ang testosterone para maging maipakita sa in terms of physical attributes ang testosterone. So, ang hair production, muscle mass, andun po lahat yan. Mas malaki ang muscle. So, yung Maraming mga... testosterone, mabilis din makalbo. Totoo po yun. So maraming... yung mga kulang sa buhok, mas macho. kaya mas kukulang na ako sa buhok. So, mas macho ako. Ha? Macho tayo ngayon. So, bukod po doon sa testosterone, ano pa ba? So, mas malaki yung muscle. So, marami pong... Kaya po siya, related po sa pag-develop ng prostate. Okay. So, ang prostate naman po, andito po yan. Ito po ang prostate. Okay. So, lahat ng lalaki may prostate. Sa lahat po ng lalaki, may prostate simula sa pagkasilang. Ito naman po ang pantog, na kung saan dito napupuno ang ating ihi. Kapag napupuno ang pantog, lalabas po siya papunta dito sa prostatic urethra, o ang urethra ay ang daluyan ng ihi mula sa pantog papunta palabas ng ating ari papunta sa labas at nang maihi natin na maayos. May tatanong ako sa Doc Ryan. Ito talaga common question ng teenager. Opo. Bakit minsan gusto mo mag-jingle, 'di ba? Lalabas ihi. Tapos minsan, let's say may asawa ka na, magtatalik, ang lalabas naman semilya. Opo. Hindi ba nakakalito 'yun? Paano 'yun? Baka mamaya magkamali ng labas? Hindi ba ganoon? Kasi po, mapapansin natin, iisa ang labasan nila, no? Ng ihi at ng semilya na nagmumula dito sa ating ejaculatory duct. So, pakita mo saan ang ihi, saan ang semilya? Ang ihi po ay dito po nanggagaling sa pantog. Lalabas po yan. Okay, it will send signals to the brain na kung saan ang lalabas muna ay ihi lang. Wala na pong iba. Hindi siya pwedeng sabayan ng paglabas ng semilya na dito dumadaan sa ejaculatory ducts na pinagdadaanan saan ng naman semilya. ginagawa ang semilya? Ang semilya po, ang semen or sperm cells ay nagmumula sa ating testosterone. Dito sa may testis. Dito sa baba. So, ang sperm production. So, meron siyang although hindi na nakikita dito, dadaan siya papunta dito kung saan papasok siya sa seminal vesicles. Dito. Okay. I-deliver siya dito. Kapag mag-ejaculate na po, sasara po ito. Magsasara sasara po yan. Pantog. Yung pantog, no? So, kasi may smooth muscles yan na kung saan kapag nasesenya sa ang utak na kung saan lalabasan na po, mag-ejaculate na, sasara po ito para hindi pumunta dito. Kasi isipin niyo po, kung lalabas dito, meron yung preferential path na kung saan maaaring pumunta sa pantog ang semilya. Hindi siya makakabuntis. Hindi makakabuntis. Mababa ang chances na lumabas ng maayos at madaming semilya or sperms. So, it will increase the chance of failed fertilization. Kaya, dito, pag lalabas siya dyan. One way dapat po. Normal. Opo. Kaya minsan, kapag yung mga problema, after ng operasyon, after spinal cord problem, whether it's traumatic, merong iba, ang paglabas ng semilya, minsan humahalo sa ihi. Okay? May iba rin po, kapag inoperahan, pagkatapos ng prostate na kinakayod dahil sa malaking prostate, they complain of something na kung saan may retrograde ejaculation or lumalabas ang semilya sa ihi. Okay? Kaya yun na po, kapag may mga procedures na kung saan may kinalaman sa prostate, tulad ng pagkayod ng prostate or TURP, kapag malaki po. Some patients may have complications or even parte ng procedure na nagkakaroon ng semilya sa ihi. Kaya minsan napapansin na, Dok, pag ang ihi ko para may nakikita akong semilya or puti-puti. Sabihin na sa kanto, kung tamod. may nakikinig sa atin na yung ihi niya may kasamang semilya, mali yun, masama yun? Hindi naman po, kasi depende ko anong kondisyon. May mga kondisyon, especially common namang pasyente na inopera at kinayod sa prostate. Common po yung ganon. Yes. May iba naman po, pwede rin po mga spinal cord conditions, although rare, may rin magkakaroon ng pag nag-urinalysis, nakikita, may semilya.
no? Oo. Kaya maaaring merong problema doon sa Yes. kanyang fertilization Tanong muna potential. natin. Tanong ko lang, Yes. yung kinayod, sabi nila, wala nang lalabas na semilya. O meron pa din? Meron pa din po. Kinayod Oo. na prostate. Yes po. Oo. Kasi kung mapapansin nyo, ito po ay, sorry, balikan natin, no? Ito po yung parang normal na prostate. Okay? Na kung saan makadaan pa ng maayos ang pag-iihi. Kapag lumalaki ang prostate, lumalaki siya palabas, at maaaring paloob din. Okay? Kapag lumalaki siya paloob, mahirap nang ilabas ang ihi. Yan po yung nangyayari sa mga lalaki, 50 pataas. Okay? Oh, yes. Ang tinatawag na kondisyon dyan ay hyperplasia of the prostate or benign prostatic hyperplasia. Ngayon, hindi naman lahat ng may BPH na lalaki ay kailangan operahan. Okay? So, wag matakot po sa lahat ng mga may problema sa pag-ihi dahil po, hindi naman lahat na may malaking prostate o hirap sa pag-ihi ay operahan agad. Okay? So, dapat maintindihan niyo yun. Kasi unang-una sa lahat, may mga options tulad ng gamot para maintindihan din ng pasyente ano yung mga options, ano yung mga lifestyle na changes na kailangan baguhin. Para sa malaki ang prostate. Opo. Oo. At para din sa mga may problema ng madalas pag-ihi. Tataka sila, bakit hirap akong umihi? Lalo kapag gabi, doktor. 3-5 beses akong gumigising para lang umihi. Well, to find out, i-investigate mo. Bakit? Gano'ng karaming iniinom mo bago matulog? Nakakadalawang baso ho ako, doktor eh. Sabi kasi ng aking kapitbahay, kailangan ganon. So, nangyayari yon. So, sa mga lifestyle na kasanayan nila, kala nila, okay lang yon. Okay? So, okay lang. Basta kung hindi sila naapektuhan matulog mula alas 10 ng gabi hanggang sa pagising nila ng umaga. Pero kung nakakasagabal na ito, kinakailangan pong baguhin yung mga ganun nakasanayang bagay. Kasi yun po mismo, doon pa lang, matutugunan mo na yung problema ng napupuyat sa gabi dahil sa pag-ihi. So, kung malaki ang prostate, anong mga gamutan pwede? Mga malaki ang Kadalasan prostate, mga lalaki, ano ba, Ano po? 40, 50 years old? kadalasan po 50 pataas po sa ating mga sa mga Asians and Filipinos, no. So sa mga 50 pataas na may nag-uumpisa mga ganung sintomas na madalas umihi, nagigising madalas sa gabi, hirap mag-control ng pag-ihi kapag may traffic, mga ganun po, no. Sila po ay unang kung establish muna natin na ang problema sa kanyang pag-ihi ay walang kinalaman ang possibility na may prostate cancer. So nag-screen muna kami For prostate cancer. prostate cancer kasi is an option kasi sometimes they go magkasama po yung ganung sitwasyon na kung saan may malaking prostate. Ito pa ho. So kwento, no? Ito mas malinaw po at mas malaking ehemplo po ng itsura ng prostate na nasa ilalim po sa palabasan ng ihi, sa pantog. Okay? Kasi may iba po nagpe-present, may kasamang mga sintomas na akala natin malaking prostate, yung pala may kasama rin palang incidence ng prostate cancer. Kaya iba nag-screen with the PSA. Lalo, Ito PSA sa baba. Opo. Pakita natin. ang PSA po, Ito, yan. PSA. Yan. Yan, okay. So, ito, pag dinidiri at kinakapa, no, ang prostate, Oh, no? bali, ito sa puwet to, di ba? Sa puwet po, no? Ito sa So, puwet. ito po yung daliri ng doktor kapag nagpapa-check up siya. So, kapag may problema sa pag-ihi, Yan, mataas ang kinakapa po ang prostate sa pamamagitan ng isang daliri sa puwet. Okay? So, kinakapa kung malaki, kung may bukol na matigas, kung may hindi pagkakapantay ng kanyang surface, no? So, depende Ang na po. pasyente nakadapa. Pwede po siyang nakadapa or nakatuwad o luhod. Opo. Tuwad. May iba po nakahiga ng tagilid. Okay? Either nakaharap sa dingding o nakaharap mismo sa doktor. Ako po personally, ang ginagawa ko po, nakahiga ang pasyente na nakaharap sa akin ng tagilid. Okay? Nakakausap ko siya, sabi ko, relax. No? Ipapasok ko daliri ko, relax lang, para at least hindi siya nagugulat, hindi siya natatakot, hindi siya kinakabahan. Kasi kapag kinakabahan, minsan nagko-contract ang kanyang tiyan eh. Mas masikip lalo ang pagsundot ng kanyang puwet dito sa mga ganyang sitwasyon. So, you make him feel more relaxed para mas nagiging cooperative siya. Kasi habang nakasundot po ang aking daliri sa puwet, kakapain ko rin siya, tatanungin ko rin siya kung may masakit. If there are tender areas sa kanyang prostate kapag kinakapa, baka pwede po yan, at clinical sign po yan ng prostatitis. May Okay? infection. Infection or inflammation and infection of the prostate. Which can also give urinary symptoms. Okay? Pag cancer, ganito, Dr. Pag cancer po, no? Ito, Ang unang Ryan to. yes po. Pag kinakapa natin ang prostate cancer, anong nahanap natin kapag kinakapa sa
kapag prostate cancer ang finding kapag nagre-rectal exam. Kadalasan po ang mga prostate cancer, they present clinically pag rectal exam, matigas. Unusually matigas sila compared to the usual na kapag kinakapa mo ang daliri na ganito, yan, thinner eminence natin ng muscle, yan po yung normal na consistency. Okay? Pero kapag kasintigas na siya na parang buto, o hindi siya katulad ng ganito ng muscle natin, magdududa ka na maaring may nodule siya ng prostate cancer o may focal area na maaring prostate cancer yan. At isa lang yun, maski hindi ka pa nagpapa-PSA, maski may duda ka na sa rectal examinasyon, pwede na po yung indication para magpa-biopsy ng prostate. Okay? So, kasi karamihan po ng mga ganung pasyente, Dok, kung may duda tayo, kailangan bang i-biopsy agad? Depende yan sa age eh. So, that is why may mga options na kung saan kinakausap talaga ng pasyente at ng doktor ang mga option na ito. Kung prostate enlargement lang karamihan, yung Opo. BPH, ang binibigay natin, may gamot, di Opo. ba? Yung mga, Yes, sir. May tulong ba to? Meron bang mas mura nitong mga gamot? Ano Okay. ba itong mga gamot? So, introduce muna natin ng mga pang BPH. So, kunyari, hindi siya prostate cancer at yung BPH lumalaki lang, lumalaking prostate. So, may dalawa tayong classification o categories ng gamot. Ang mga alpha blockers po yun. Sila po, ang mga generic po nila ay ang tamsulosin, alfuzosin, terazosin, at saka doxazosin. Meron po isa silodosin, bago na pong dating yan na category. Pero sila po ay commercially available dito sa Philippines. And the more common generic name ay under tamsulosin at saka alfuzosin. Medyo mahal. May nagre-range. May yung 20 tamsulosin, they can range from around 100 pesos ang 400 micrograms to as low as 32 pesos yung low end ng price nila. So they have a lot of brands ng tamsulosin. No, ganun ang range. May mga mahal talaga na 190 pesos. May iba kasing baba ng mga 32 or 33 pesos as SRP. Napakamahal. Opo, ang laki po ng range. And Some baba natin presyo lang. Totoo po. So pag malaki yung ito, paano niya pinapaliit itong mga tamsulosin? Paano niya pinapaliit itong prostate? Actually, Lumiliit iba pong siya? kategory na po ng gamot ang nagpapaliit. Yung tamsulosin, pampaluwag? Ang tamsulosin po, kung mapapansin natin, ay alpha blocker. So, pinaparelax nila ang outlet ng ating bladder. So, may mga alpha... niluluwag to. Kaya ang tawag sa kanila alpha blockers. So, may mga alpha receptors dito na kapag saan umabot sa bloodstream, nagre-relax ang mga muscle dito. Pati rin po dito sa mga smooth muscles, prostatic smooth muscles. So, yung outflow, mas nagiging mas maluwang, mas madaling ilabas ang ihi, lumalakas ang stream. Pati ang pag-control nga po ng pag-ihi. Kasi minsan may mga pasyente, very konting ramdam lang, kailangan tatakbo na sa CR. Nababasa ang brief. So, merong mga irritative symptoms na mas nakokontrol din ng tamsulosin. So tama yung mga kalalakihan na nagpapataasan ng ihi. Ihi, opo. Maganda pala yun. Tama po yun. Mas mataas yung ihi mo, wala kang barado sa Mas prostate. maganda, oho. Mas mababa yung... Mas maganda, mas mahinang stream. Malakas yung talsik. Kaya Paano mo malalaman na medyo mahina na yung stream, yung labas ng ihi? Subjectively, matatanong mo sa pasyente, Tay, kaya pa bang umihi na at a distance? O kaya mo ba ipatamaan? Minsan binibiro ko pa, kaya nyo pa bang isulat sa semento ang pangalan ninyo? Nung bata, nakaka-drawing ka pa ba ng tatsulok sa iyong pag-ihi? Or yung iba po, ginagawa nila, kaya pa bang medyo may distansya sa inodoro? May distance Opo. pa. Iba naman, tinatanong ko sa mga kamag-anak nila, narinig niyo ba ang daloy ng ihi niya pag nasa loob ng banyo si tatay? Tahimik eh, ang tagal. Mga ganun, parang no? drip lang. Ayaw no? mo. Drip lang. Pero, Drip. Ang gusto mo yung parang bumubuhos. bumubuhos. Yung halos naririnig mo talaga mula sa labas, ang daloy. At Parang gripo. Parang gripo. Tsaka isa pa, Doc Ryan, di ba, yung mga lalaki, pag hindi sila makaihi, parang nakaganyan sila. Nakatagal, nakasandal. Nakasandal. Kasi, May tulong ba yun yung nakasandal? wala po. Actually, yung parang nakasandal. it makes, Parang may pressure. nagbibigay ng buwelo sa kanila. Kasi, May buwelo. umiiri na sila niyan eh. Parang Buwelo binubuwelo mo. sila, parang Kaya minsan, dating nila, Dok, parang hindi minsan, pag umiiri na ako, parang umihi, sumasama na at pagdumi ko. So, chronically, in retention na po yun eh. Laging puno yung pantog nila to the point na akala nila, nakakaihi sila ng konti, pero akala nila, natatain na rin sila.
So kapag ang punong pantog ay halos laging puno, parang pakiramdam nila lagi rin sila nadudumi. Yung mga takot uminom ng gamot, Mm-hmm. forever ba iniinom ang gamot? Yung iba ginagawa as needed. As needed, Pwede ba yun? Tsaka puwera sa tamsulusin, meron pa yung isang Oo. class, di ba? Yung, Sige po. So yung mga ganun pong gamot, actually ina-advise namin kapag nag-umpisa siya, ay ipagpatuloy niya po. Kasi anytime, maaari pong mag-trigger or mag-worsen ang kanyang sintomas. Okay? So, most of these medications are actually very effective. Pero may mga ibang pasyente talaga na maaring nasa moderate symptoms na maaring, sige, let's give it a try. Baka mag-improve and they feel that there's an improvement, i-maintain nila yan eh. Hanggang sa tumagal, baka pwede kong tanggalin. Pero I do not advise tanggalin kasi maaring mag-worsen. Ngayon po sa question ni Doc na may isa pa bang grupo ng gamot na maaring palioho. Sila po yung mga 5-alpha receptor inhibitors, so 5-ARIs. Dalawa lang po silang klase, ang finasteride at ang dutasteride. Ngayon po, itong mga gamot na ito ay nakakapagpaliit ng isang prostate. Pero mas effective po siya kung saan ang mga prostate ay medyo malaki. Ano yung mga malalaking prostate? Sila dapat at least greater than 30 grams and above. Actually, the bigger the prostate is, the more effective ang kanyang effect para magpaliit or mapareduce man lang ang volume to a point na maaaring mag-improve ang symptoms. Tapos meron ding operation pag hindi na nakuha. Yes. Tapos po yung may mga ganyan mga operasyon kapag sa tingin nila at hindi sila happy sa medical option. Okay. Tanong natin, Doc Ryan, ito na hinintay na kababayan natin, na-delay ko lang. Ano daw ang normal na sukat ng ari ng lalaki sa mga teenagers? Maliit ba? Paano daw papalakihin ng natural way? Okay. Saka maliit ba sa mga Pilipino average tayo? Nakita ko nga po yan sa ating sa thread kagabi pa lang po. No? So, actually, mahirap na isagot yan kasi po marami pong iba't ibang studies. No? Pakita natin ito yung ito po. ari ng lalaki. Ito yung flaxseed. Ano yung flaxseed tsaka erect? So, ang mga flaccid state tsaka ang erect state. No? Kasi, tinatawag ko flaccid kapag hindi pa matigas ang ari o hindi pa nasi-stimulate. Okay? Kung nasa kanto lang tayo nag-uusap parang hindi pa tinitigasan. Okay? So, yan po yan. Ganito naman po sa isang matigas o erect state ng ari. Yes, Okay. Doc Ryan, baka explain mo, ano ba itong mga pula-pula sa loob? Bakit ba parang may tubo yan? So, in general po, lahat po ng ari ng lalaki, normal na penis po, ay nakapaloob dyan ang muscle. Muscle yan. Opo, ito po yung muscle. Saan yung Okay. muscle? Muscle to sa gitna. Yan, oho. Kasi dyan po, ang spongiosum po ito. Okay? Cavernosa po yung nandito. Okay? Muscle lahat yan. Opo. Wala siyang buto. Wala po, yun. Oho. Walang buto. Wala po, pero buto po ito. Sa mga local terms, buto. Pero muscle po yan. May spongiosum muscle at merong cavernosal muscle. Kaya pag hiniwa mo sa gitna, ito po ang kanyang itsura. No? Parang hotdog. Hiniwa mo hotdog, sa laman ng hotdog may cavernosal bodies or cavernosal muscle. At dito sa ilalim, kung saan nakapalubot ang urethra, ang labasan at daluyan ng ihi. Sa baba. Nakapalubot sa kanya ang spongiosal muscle. Okay? Or corpus spongiosum. Andito po. So, maliit lang talaga yung pinaka-tubo or yung urethra. Okay? So, itong mga to are elements na kung saan importante kapag tumitigas ang ari. So, bakit tumitigas kung muscle siya? Bakit siya titigas? Ano meron siya? Ang pinaka-prinsipyo po ng pagtigas ng ari po ay napapaloob sa prinsipyo ng volume ng dugo or blood flow. Okay? Kaya po, marami pong blood vessels dito sa ating ari na kung saan kapag nagkakaroon ng stimulation or naaakit o na-stimulate ang lalaki, nag-increase ang blood flow. Dadami ang dugo. Dadami ang dugo. Opo. Parang ito. Yan. So, mas prominente po ang blood vessels na kung saan lumaki ang volume sa loob ng mga daluyan ng dugo or ng blood vessels, specifically the veins, no? Para mag-contain siya doon. So, more veins. Kaya minsan, kung mapapansin, ang matigas na ari ng lalaki or ang erect state ng ari ay medyo mainit.
no? Mapula. Bakit nga siya mainit? May dugo kasi. Opo, dahil sa maraming Mapula dugo din. Opo, mapula din. So, pag nasugat, talagang bubulwak yun. Opo. Kaya that is why kung mayroon mga konting tawag dito, injuries or accidents, no? Involving sexual, nagkakaroon ng hematoma. Tapos nabanggit ko dati, yung penile Pwedeng mabali, fracture. di ba? Opo. Paano nga nababali to? Ang term po na fracture is a misnomer. Parang actually, wala naman talaga nababali. Okay? Kapag po kasi batak na batak ang matigas na ari ng lalaki, ang kanilang mga balot or mga tunika, no? Balot ng mga layers ng mga muscle, parang plastic. nagbe-break. Yes, napupunit po, yung plastic. Kapag napupunit, na kung saan matigas, no? Napupunit pa at nagkakaroon ng injury yung mga muscle na kung saan marami ring blood vessel. And there goes, lumalabas, dumadanak ang hematoma, lumalaki ang itsura ng mismong ari na parang nagbabagong itsura. Parang talong, umiitim. Kulay talong. Kulay talong. So, bakit naman nababali? Para sa mga, alam mo naman natin yung mga dahilan. Paano nangyayari yung gano'n, kasalanan ng lalaki. Wala naman may kasalanan. Actually po, may pinagkolektahan ng mga studies paano nangyayari po mga yon. May mga recollections po sa mga sinasabi na pasyente na anong posisyon ba? Dahil po sa pagtatalik po, unang-una sa lahat. Anong posisyon yung nakakabali? Karamihan po sa mga reports ay na kung saan ay nasa ibabaw po ang babae. Okay? Nasa ibabaw po ang babae. Kasi yung sa babae kasi, yung female organ, meron silang pubis na buto, di ba? Opo. Doon ba, yung ba nakakabali? Actually, hindi po. More of accidental na pag-thrust. Okay? So, may iba rin po. May ibang position kapag ganon, na tungkod sa maling anggulo, gumanon. Tungkod sa silya. Para pong sprain, no? Ang isang area ng napila. Mali ang tapak. Mali ang tapak, eventually ganon. Kasi hindi lahat yan perfect ang pagpasok, nagkakaroon ng mga So, marami, ang huli ko nabasa na kung saan ang studies po dati ay nasa ibabaw po ang babae. So, ano ang normal size? Kasi may mga teenagers, takot sila, masyado maliit, hindi ako makakabuntis, mababaog. Naglalaro po kasi among Asians, ang nakitang study, Taiwanese and Southeast Asian, although not specific sa Philippines. Naglalaro po kasi nasa 4 centimeters. 4 centimeters? 4 centimeters. So, kung 4 centimeters, maliit ang 4 centimeters? Opo. O 4 inches? Flaccid. Flaccid. Flaccid po. Habang nakarelax, dapat 4 centimeters. So, parang ang 4 ay nandito. 1, 2, 3, 4. So, ganyan. So, yan po. Ang mahirap pa po dyan, no? Kasi lahat po yan ay lahat ng lalaki. Kasi lahat ng mga lalaki, in general, ang mga lalaki, kapag lumalaki at nagiging teenager na, okay, may growth spurt yan. So, 4 centimeters to. Mga ganyan. Okay? Ang normal size? Ang flaccid. Flaccid. Average po. Average. Opo. Okay. So medyo maliit? Medyo maliit po. Kasi may iba pong bansa, katulad ng mga Caucasians, and even African Americans, have even up to 9 centimeters. 9 centimeters? Opo. Ang ano nila? Ang kailang flaccid. Parang nakatayo. Habang nakatayo, as in, gumaganyan po na parang kala mo, patang haba niyan, no? Baka magreklamo yung mga followers natin yan. Yan nga po. Ibig ba sabihin, mas hindi magaling ang mga Hindi yung po. mga mas maikli? Actually, wala naman po sa size karamihan as subjective claims ng mga partners and sexual partners. Pero kasi, may mga variations po kasi bawat bansa. So, may malalaking lalaki, may maliit na lalaki. Sa atin pa lang, ang mga malalaki sa mga bata, karamihan ay nasa ages between teenagers hanggang sa mga mid-30s. Kasi diyan pinakamalaki. Opo. Kasi yan po Paglampas yung ng growth 30 spurt. years old, Nagkakaroon po ng lumiliit. Kaya iba, marami 50 anyos, niyan, may iba may 50 anyos, napapansin nila, Dok, parang yung tuli ko dati, parang naging supot ako. So, may iba, nag-part na ng parang nag-androgynous, nawawala yung androgynous state na nila, na kung saan. Hindi alam ni Doc Ryan, nakakasakit siya ng kalooban ng tao. Pero wala tayong magagawa, yan ang katotohanan. Yun, marami po, no? Most patients complain. So, ganun pala, kaya pala mas maliit at kahit dati natuli, parang nako-cover na, umiiksi.
Kasi may ibang mga tool sa mga traditional na tool sa Kumukonti ating ng probinsya. testosterone, gano'n. Kumukonti ng testosterone, isang factor kapag nagkakaedad. Nag-start po yun, mga 35 or 40, as early as 40 years old. Ito si Doc Lisa. Bumababa na po yung testosterone ng Pag lalaki. ba mas maliit, mas hindi siya makakaanak o wala po yan sa length? Actually, wala namang exact sa length po yan. No? Kasi importante rin po ang maraming factors para maging possible ang pagkakaanak. Okay? Maaaring isang factor ang anatomic kasi kung merong mga anatomic problems like hypospadias or maaaring kung may erectile dysfunction, hindi natatapos, hindi nakaka-ejaculate para ma-deliver ng maayos ang kanyang semen doon sa vagina ng babae. Marami po So, hindi po lamang length ang magpapa-increase ng... So, may factor kung tutuusin. Dapat importante ang length at saka yung sustainability ng erection during Ang normal copulation. erection sa nabasa ko ay parang 45 minutes to 1 hour. Ang Opo. average na pagtigas. Tama ba yun? Meron pong gano'n, may iba. May ganong range. May nagka-claim so po, kung mas even maikli shorter. sa 30 minutes, parang ano yun, impotence na? Actually, ang pinaka-importante, kasi ang maring tanong natin dyan, may erectile dysfunction na ba kapag or less than a 30 period of time? Okay. Oo. Kasi ang function po kasi ng ating erection ay para ma-sustain habang nagtatalik at para matapos ang Para act matapos. ng sexual intercourse, no? Oo. So, a sexual act can be as short as around 15 or 20 minutes as long as the couple maintains or attains sexual satisfaction, no? Kaya po may iba ang ginagamit po namin na scoring system. May scoring pa yan? Opo, yung erectile function. Oo, no? mag-score na tayo. Kaya nung recently po, Problema nung ko Father's sa scoring, Day, yes. 2 weekends ago, ginawa ng National DRE Day bukod sa National Digital Rectal Rectal Exam Examination. Day. Yes po. Nag-scoring. mayroon po dong scoring system bukod sa urinary scoring system ng IPSS. Meron po rin po kaming Scoring for impotence. International Index for Erectile Function, ng IIEF. Okay? Sige. So parang yung short Bigyan mo na lang kami function. ng shortcut kung pasado itong mga followers Okay. namin. Kasi marami na tayong lalaking followers. Maraming factors ang tinatanong na very Sige, number vital. one. Unang-una, for the past 6 months, kumusta ang inyong erection? Okay? For the past 6 Parang months, lumalambot ba? May time ba? Hindi may nakatapos? confident ka ba? Yun po. Confident ka ba? sa iyong erection Among for the lagay past kayo ng 6 check months. pag confident, ha? Confident ka ba? Tapos pangalawa, confident ka ba na mapapasok mo sa vagina, sa introitus, no? So, malaking bagay yung confidence. Opo. Kasi it affects your social as well as your relationships, di ba? Kaya nangyayari, wala na kasi Dok hindi na kami tumitigas. Yung mga ganun. Maraming kiniklaim na mga couples who are around 40s or 50s, wala na kasi we're past that age. Well, in fact, dapat hindi. Diba? Importante sa couple lang nangyayari pa rin ng Sige. gano'n. Okay, confidence. Confidence. Tapos pangalawa, napapasok ba ng matigas pa rin ang ari? Nasusustain ba habang nasa loob? Okay? Baka biglang humihina. Humihina. Kasi isa rin yun, nasisira ng loob ang mag-asawa, ang couple, sa mga ganyan. Tapos, natatapos ba hanggang sa malabasan or mag-ejaculate ng lalaki? Okay? So, sa mga ganong, may maikling questionnaire lang po yun. Well, yung formal question is mahaba. Pero at least kaya mo masagot yun. Kung may matatansya ka, may mas scoring systems yan. From wala na talaga, never, almost, always never, almost always, palagi. Okay. So, depende po sa scoring yan. Lalabas dun kung anong total. The higher the score, mas unlikely na wala kang So, sa mga kalalakihan, pwede kayong mag-comment. I-post nyo 100%, 90%, 50%. Kasi po, yun ang mga... Yes, Doc Lisa. sige po, ma'am. Yes. Maraming nag-question dun sa ating Facebook kagabi. Marami daw nasusugat. Ano ba mga tips mo para hindi sila masugat? Kulang ba ng gel, ng KY jelly na kailangan nilang bilhin sa drugstore? Doc Lisa, dito. Sorry. Sorry. Sige Dito po. ka, Doc Lisa. Sugatan ng alin po? Si lalaki po o si lalaki. Okay, sige po. So, unang-una, importante kapag nagtatalik po ang isang couple, no? Importante dyan ay may lubrication. Okay? So, naturally, dapat nalulubricate at habang nasi-stimulate ang babae po, importante po dyan ay na-stimulate yung babae na maayos.
So, it's a more of a hormonal thing rather than just doing, ano. So, may iba kasi nagdadagdag ng mga lubricants like, I don't know what specifically, iba, as simple as water or other petroleum jelly. Ano bang mare-recommend mo? Actually, sa natural. Natural, sir. Wala namang commercially available, mga jelly po, petroleum jelly. Pwede na. Pwede na. May mga water-based lubricants, yung mga KY. Pwede, at least safe. Kasi may ibang mga lubricants po, kung gusto nila magkaanak, iba ay spermicidal lubricants. Okay. So, as much as gusto possible. magkaanak o ayaw magkaanak? Yung mga gusto magkaanak tapos gumagamit ng lubricants, may mga lubricants po na spermicidal o nakaka-apekto ng viability ng So, pwede similya. sila hindi mabuntis. Opo. At sa common factor yun po yun, bakit nagkakaroon ng failure ng fertilization. Kasi hindi nila alam ng ibang couple, meron pala silang ginagamit na lubricants or aid para akala nila okay yung ano. Yung May question tayo dito, Doc Ryan. Yung nasusugat daw yung lalaki pag sa sex. Ano yung nasusugat? Parang natatakot na daw siya makipagtali Tali kasi po. hindi ko alam anong part na susugat eh. Baka yung foreskin o yung... Okay. So, karamihan lagi sa daw mga siya nasusugatan. nasusugat. Oo. So, ang pwede masugatan sa aspeto ng ari na matigas, pwede masugatan ng mula dito sa ulo. Karamihan Yung po balat. nasusugatan po yung bulat dito sa shaft. Okay? Kasi po, yung most exposed area, shaft, ito yung madalas na nagkakaroon ng contact with the vaginal detritus. Parang masakit. Masakit. Okay? So, kulang lubrication from here to here, pwede magsugat po. Okay? So, ito po, Saka sabi mo, pwede parang kulay talong, may konting dugo. Ganun. kapag nagdudugo, minsan kasi mula na sa loob po yun. Nasa Pag may loob yung hematoma. Pero kapag superficial at nasa balat, makikita naman at mapapansin na yun bago pa magsugat eh. Oo. Okay? You can have some superficial excoriation. Okay? Commonly, kapag hindi well lubricated ang babae po. May kinalaman din ba kung hindi tuli or tuli para hindi masugat? Yung The more foreskin. skin you have, actually, nare-retract kasi ang skin kapag kapag nagtatalik na eh. So parang halos tuli na po yung lalaki kapag tumigas na yung ari. Oo. So personally, wala naman po ako nagkaroon ng problema na kung saan nagkakaroon ng problema Except kung may nagtatalik. phimosis. Phimosis, iba na Common po ba yun. yung phimosis? Common po sa mga Pilipino, especially among... Ang phimosis, yung hindi tuli na masikip. masikip po ang labasan, ang pinakabalat po. Oo, bali hindi ma-retract. Hindi pa maitagpos, no? Hindi mailabas ang ulo kasi masikip po yung pinakadulo ng balat. Common po sa mga bata po yan, mga mula sanggol hanggang sa mga even mga 9 or 10 years old. So, pag ganyan, anong gagawin? Mahirapan makipagtalik yung ganyan. At ano yung senyales ng nanay? Kasi marami nga ako nakita sa mga kids na hindi pala alam ng nanay na hindi na umiihi yung anak. So ano yung sintomas at ano yung pwedeng gawin ng nanay sa Okay. anak na lalaki? So una po yung phimosis, may kinalaman ba sa problema sa pagtalik? Maaari po, okay? Kasi kapag may phimotic, prone siya sa mga infections na nandun sa ilalim ng balat. Oo nga. Okay? So yung mga ganong klase, nagkakaroon ng mas smegma, collection of Smegma, bacteria. yung may Puti. amoy na something sa lalaki. Pwede diba? ko ba sabihin sa kantong Ano term? bang kanto? Kanto term, yung tawag doon, kupal po. Yun po yung kupal. Kaya nakita natin sa mga kabayo, bisa may mga puti. Yun po yung So, debris. ano yun? May bacteria yun. May bacteria po, dead cells, So, dapat bacteria. turuan naman natin male hygiene. Yes. Paano ba paghugas? Yun. So, ng importante, mga lalaki. dito po pumapasok ang popularity ng pagtuli. Okay? So, yung ang prinsipyo po ng pagtuli, bukod sa hygiene at saka sa tradition. Let's say ito, pagtuli. Opo. So, kapag tinutuli ang lalaki, Ito, ito po. tinutuli, Pag tinutuli ang lalaki, importante po na ilalabas po ang ulo. Okay? So, sa ilalim po kasi, may mga naiipon na mga puti-puti, smegma, o sa Tagalog o sa local term ay kupal. So, yung mga po, pag nandyan lagi yan, habang tumatagal, nag-i-increase ang chance na magkaroon ng mga infection, chronic inflammation, and that can be that can be a risk factor of having penile cancer. Pwede magka-penile cancer? Kasi- Meron bang cancer sa ari ng Sa lalaki? ari po, yun po ang tinatawag na penile cancer. So it's Kung sa babae may cervical cancer, tayo may penile cancer. Eksakto po, buti na banggit niyo yun kasi po iisa po ang Dami nating etiological problema, microbiological Yes. etiology o pinanggagalingan ng ganong parehong sakit.
Sila po ay nagbumula sa sakit na kung saan infected with HPV or human papilloma virus. Ang sa babae, cervical cancer. Yun po. Pati sa lalaki? Sa lalaki rin po. HPV-related po ang pagkakaroon ng Baka sabihin penile ng followers ko, paano kung hindi sila faithful? Diba? Sasabihin ng mga babaeng followers natin, kaya dapat faithful kayo. May connection ba yon sa pagkakaroon ng cancer? Meron po. Base sa studies ng mga penile cancer, multiplicity of partners is also a risk factor. Gaano karami yung multiplicity? Tinatanong ng mga kalalakihan. Ang multiplicity gusto nyo Hindi. Actually, base sa mga European marami na po yan. Kasi the ones na meron kang multiple partners, it increases your chance of infecting someone else, no? Or from someone else, actually. Having been infected from someone else. Okay? Isa po yun. Tapos, karamihan rin po sa mga studies, syempre, European studies, they found that the human papilloma virus also causes kung sabihin na penile iba, cancer. hindi ako naniniwala dyan. Ako, marami akong partner. Kaya ko yan. Hindi ako tinatalaban ng mga penile cancer na yan. Baliwala yan sa akin. Yes, sir. Siyempre, may ganong pag-iisip. May mga ganun pag-iisip ang lalaki. No? Siyempre, hindi lang po dahil sa multiplicity of factors, of partners. There are also factors that can increase. No? So, hindi lang dahil sa partner. Hindi lang sa phimosis. Hindi lang sa chronicity. Hugas, hygiene. Opo. Smoking is also a related factor na relate to sa incidence of penile cancer. Doc Ryan, paano nga paghugas? Turuan mo naman kami. Paano ba? Tubig lang? Tubig lang? Actually po. Anong sabon? Wala naman specific na sabon. Pero kasi pwede sabon. Pwede sabon. Soap, simple bath soap can also be used. No? Ang importante hindi na lang naman. Feminine wash. Wala Hindi na naman po. Kasi hindi naman po ganun kapareho ang ating feminine flora kumpara sa penile flora. Okay? So, wala naman specific wash na kinakailangan para sa... So, parang naliligo ka lang, kasama ng ating paglinis ng katawan, ng mga kalalakihan, pasada rin po ng pagtubig at pagsabon. Okay? Pero hindi na kinakailangan buklatin po ang butas, mga gano'n lang. Dito ng tenga na minsan ginaganon pa ho. So, yun. Kaya pumapasok ang aspeto ng bakit anong kinalaman ng pagtuli sa pagkakaroon. May nagtatanong dito, nagkadugo daw sa semilya. Ano yung nagkadugo sa semen or hematospermia. sabihin na natin, actually, hindi ko na babanggit yung pangalan. Nagsariling sikap siya at nasugat. Ewan natin kung nasugat, biglang may dugo. Saan nanggaling yung dugo? Doon sa semilya na semilya po natakot mismo. siya. Opo. So, base sa, ang term po na tawag sa may dugo sa semilya ay hematospermia. Okay? So, normally, dapat wala pong dugo. Kaya nagugulat ang ibang lalaki, Dok, natatakot bigla, no? Ano na ba to? Cancer na ba to? Oo, may dugo may dugo. Nakakatakot, no? Takot eh. So, usually, ang mga incidents ng mga hematospermia ay na-attribute sa mga local inflammatory condition. Sometimes, nawawala na lang bigla. Kung meron mga reports po ang may kinalaman po sa pagkakaroon ng hematospermia, ay mga condition na tulad ng prostatitis. Okay? They may have, minsan hindi naman dugo, minsan nagdi-discoloration ang mismong semilya. And that is why... Saan yung dugo? Dahil sa sobrang aggressive? Okay, so kung may inflammatory condition na kung saan mayroon dito sa prostate, okay, kapag nag-ejaculate, kasama po na ejaculate na mga ibang mga inflammatory cells, nagkakaroon ng hematospermia, nagdudugo ang ducts mismo, para lalabas, para nagkakaroon ng discoloration. May iba, hindi ganun ka-grossly pula. May iba, pulang-pula. Okay? And sometimes, nangyayari, may pula or may gagaling tinge. yun? Iba po, kasi kung talagang ang impression ng doktor ay prostatitis, they treat it as prostatitis and treat it by... Prostatitis, anong cause nun? Sexually transmitted ba yan? Apo. Actually, hindi po karamihan ng sexually transmitted... hindi po karamihan ng prostatitis are sexually related. Okay? So, maraming conditions like pwedeng immune suppression, like biglang nagkakaroon ng acute prostatitis. So, karamihan kasi ng mga flora po or mga mikrobyo ay gram-negative. Okay? So, karamihan po ay parang UTI-related na infections. Okay? So, iba, dito po, namamaga ang prostate kapag kinakapa, parang malambot naman. Kung kanina ang prostate ay parang matigas na parang buto. Ito naman malambot. Ito ay malambot na parang, ano ba? So, palambutin nyo lang ito na parang ganyan, parang lamog na kamatis o prutas. Okay? Ganun po ang pinaka-consistent na finding kapag may swollen or may prostatitis, especially pag may acute prostatitis. Okay? So, common sa mga nagkakaroon ng dugo sa ihi, dugo sa semilya,
common na incidence of disease na maring may relate natin dyan ay yung prostatitis conditions. Doc Ryan, inaayos-ayos natin yung topic eh. Opo. Tinignan ko yung 500 questions nila. Meron silang 10 topics na gusto mo i-discuss. Hits. Nakaka-discuss pa lang tayo na tatlo. So, Tatlo. lilipat tayo doon sa pang-apat Opo. para matuwa naman yung ibang nagtatype. Ang tanong nila, common question, paano daw papalakihin? Yung kung tingin nila maliit, yung ano nila, or gusto nila mas matigas. Mas matigas at mas malaki. No? Yun ang common. Kasi, ano bang magagawa? Kasi dito meron tayong mga gamot na, ito medical to eh. Opo, Ito, medical po yan. Mga Yan. sildenafil yan. Sildenafil. Ano ba itong mga pellets, pellets, na to? okay. Nilalagay ba to sa loob? Sa loob po. Ano Ito, to? vacuum therapy. Ano to? Ang vacuum therapy, vacuum yung ari? yung mismong implant. May mga ibang implants para siyang pump eh. So ito? Okay. Oo. So ito, actually ito yung pinaka-common na available. Meron to implant? Implant. Yan po yung implant pero hindi pa FDA So hindi pa lahat ng mga bansa, lahat ng mga health institutions in different countries Hindi pa siya FDA accepted. approved? Ano po, hindi pa. Even in Japan, nung pagpunta ko last year, sir, akala ko Pero ginagawa na sa ibang hindi pa. bansa? Merong ibang bansa, pero hindi po nakalarga, pati dito sa atin sa bansa. So wala tayong chance para dito? Hindi pa ho eh. So Akala ano naman to? Injection? Parang masakit. Pina-injection, may intracavernosal, i-inject mo mismo sa muscle para maging erect yung muscle bodies like the cavernosal bodies as well as the spongiosal bodies. So, ini-inject mismo yung muscle. Okay. Merong ako narinig na parang naglalagay ng Bulitas, opo. Ano yung bulitas? Yung mga bulitas, kadalasan po binibigay po dyan, yung parang pellet gun ng mga pellet guns ng mga So, ingat recreational lang tayo, Doc activities. Ryan, baka gawin eh. Ano Oho. ba yun? Pero ito, medical to. Actually, ano yan eh, parang kadalasan mga local lang na mga barkadahan. So, ano, ina-advise mo? Wag. No, it's not advice. Unang-una sa lahat, may mga iba't ibang paraan. Sila, ginagamit nila pellet gun. Iba, nag-i-inject po ng KY. Petroleum jelly. Petroleum jelly injection. Sa loob? Kasi sa loob, sa mismong balat. Sakit naman nun. Actually, hindi po gano'ng masakit. Alam niyo po bakit? Kasi redundant po yung skin. Konti injection lang hanggang sa mapilit nila. Lalaki yan, mamaga. So they have a sense or parang feeling na kung saan mas malaki yung ari ko, mas masasarapan ang babae kapag tumatama. So, advisable, not advisable? Hindi po, kasi marami pong nangyayari, nag-granuloma formation. O tipong, So, bawal po yun. Wag mag-i-inject ng kung ano-ano. minsan nag-infect. So, maring hindi in the first few weeks, first few months, may iba nag-chronic inflammation, eventually nag-i-infect. Meron ba? Yes, sige. Meron pang iba, 5 years na, okay naman na, pero biglang namumula, nag-i-infect po bigla. Eventually, tinatanggal yung infected area, kulang sa balat. Nako, lalong lumiit. So, parang natabasan at nadideglav po yung pinakabalat. Kinakailangan pa nga minsan ipahilom ng naturally or magpa-plastic surgery na kung saan tatapalan ng balat from other May sides. natural way ba para mas lumaki kung gusto nila na sabi naman natin hindi naman kailangan? Meron bang ibang paraan? Pwera dito sa mga sildenafil, tableta? Actually po, ang pinaka-importante is to prevent from having importante kasi maganda yung blood flow. Yung dugo ang Dugo po, mahalaga. So, ang dugo, natural, we go natural as much as possible, avoid smoking. That can cause atherosclerosis. Ito yung mga bawal. Ayan. Kung smoking, alcohol can affect erection as well, smoking. Lalo na kapag may iba pang comorbid conditions like diabetes. So, it affects also blood flow. Dami nagtatanong. Yes. Ito po ba, yung mga may high blood, doc, may gamot akong iniinom, parang napansin ko, after 2 weeks, lumalambot. Meron po, yung mga ARBs na combined with diuretics. The very classic na diuretic na ginagamit po, sir, yung hydrochlorothiazide. Yes. Okay. So, may very common siya sa mag-cause Very ng common. erectile dysfunction. So, maraming mga So sa kanila, di bali na ma-high blood. Okay. Kaya nga po, Oy, if they can- amlodipine, pwede. Pwede pa po. Oo, kasi Oh, pag na-high blood, patay naman yung patay naman. pasyente, di ba? or losartan lang, Oo, pwede naman. pwede naman po. So, there are, Baka kasi piliin ng mga ibang kababayan natin, di Erection bali na over. ma-high blood. Gusto lang nila magkaroon. Oo. So, hindi lahat. Meron Hindi naman lang po lahat. iilan. Yes Oo. po. Ano yung mga safe na pang high blood? Like amlodipine, losartan, safe naman, di ba? Okay naman po. Wala Oo. naman. Basta minsan pinapaalam ko po minsan. So, syempre sa Yes. cardiologist. Kaya hindi ko sasabing, tanggalin mo agad yan. Paalam muna
may nararamdaman kang ganito after you have taken this one after a few weeks, Yes. ipapaalam. Wala namang masama na ibanggit ng with courtesy. Doc Ryan, without mentioning any brands, marami kasi nagtatanong, ayoko mag-mention ng brand Opo. ng mga supplement eh. Ang dami sila napapanood, nakikita ng advertisement na supplement, Yes po. pampalakas. Pampalakas ng virility, mga ganun. Ano bang safe na advice natin sa public? So, ang safest advice is that meron dapat silang binaback up na study or at least man lang mga guidelines na kung saan approved ang paggamit nila. Okay? Tulad ng isa na nga po, yung dati po, yung sikat po yung Sopalmeto, na pati po siya dati sa mga guidelines. So, palmetto, pero pang prostate yun, di ba? Pang prostate. No? So, it prevents the prostate cancer. Pwede so, pa ba? actually, classified na siya as phytotherapy. So, parang supplemental category na po siya ngayon. Dati, nasa guidelines siya na it can be an option, prevention of BPH as well as prostate cancer. So, ngayon, hindi na siya classified as the usual treatment. So, phytotherapy na siya. Parang supplemental category lang po siya. So, other maraming commercially available po na may claims of improving virility as well as sexual function. They have, Hindi mo nire-reseta yun? hindi mga po. Ano Actually, lang mga binibigay mo? the more natural, Like what? actually, very natural na ako. Improve blood flow by exercise, avoid smoking. Okay? Significantly. Kung sabihin niya, Doc, hindi pa rin na tumatalab eh. Gusto ko talaga pang ano. Yan. So, aside from this na nakikita natin, baka may iba pang presentation ng ibang sakit yan. So, minsan, pronta lang po ang erectile dysfunction na iba pang underlying condition. And that is why, ang aming mga treatment plans, bago ka mag-treat, siguraduhin mo muna na baka may iba pang Baka may condition ibang eh. problema. Yes, sir. Anong exercise ba pwede? Any exercise? Any Meron ba tayong cardiovascular? Kegels? Walang Kegels sa lalaki. Wala naman po. Kapag mag-Kegels, kapag nag-i-improve ka ng mga post-operative incontinence, post-surgery, mga ganon. Yun, nagpapakegels kami para mag-improve ang continence after a surgery. Especially po mga prostate cancer, radical prostatectomy, may mga ganon po. Ginagamit namin yun. Bago natin iwan itong part 1 with Doc Ryan, meron ba tayong konting part 2? May time ba si Doc Ryan? Okay lang po. Sexually transmitted Ay po. disease content. Yan, isa rin sa mga common at saka favorite questions po yan. Like ang tulo, di ba? Paano malalaman kung may tulo? Tsaka malalaman ba kung may chick si lalaki base sa semilya? Malalaman ba? So, mahuhuli ba ni Mrs. Titingnan lang niya yung underwear. Uy, nakahuli ka Okay. ngayon. Meron bang sige. ganun? So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, so ano ba yung mga common na presentation ng sexually transmitted infection? So, ang pinaka-common in terms of incidence, mga clinical practice po, no, yung tulo, o tinatawag natin, ang very common term ng gonorrhea, gonococcal urethritis. Ang gonorrhea sa baba. Ito po, okay, sa baba. Okay, common in terms of marami kasi maraming mga kalalakihan nagpe-present na may urinalysis na bago pa lang dumating sa akin. So akala nila o gusto nila igiit na UTI lang. Having seen from other doctors, having seen from other friends, or having consulted Dr. Google. Okay? So yun, uminom na sila ng mga ganun. Akala nila, yun lang. Pero in fact, importante, tatanungin mo yung pasyente. Okay? Nakakatawa isipin at i-recall kasi karamihan sila, Doc, may UTI ako. Yan ang una nilang entrada. Kunwari lang yan. Ito na yung urinalysis ko, doktor. Okay? Tapos, nag-umpisa na ako ng gamot, doktor, pero hindi po nag-work eh. Okay? So, kaya ako nagpapunta sa inyo. Pero importante din po, examination. Bukod sa pagtatanong, meron bang sexual contact? Minsan, hindi ko tinatanong agad yon. Okay? Ipipi ko na. Titignan ko na yung mismong affected area. Minsan po, ang clues po dyan, Anong clues natin Okay. na meron siyang tulo? Okay, ang clues, una-una, pag binaba niyo po yung brief or underwear, may stains. Okay? Anong kulay? It can be as pale na pale yellow, yellow-green. Okay. Minsan, parang natuyong sipon o uhog sa tela. So, dried na discharge. Meron bang amoy? Karamihan po, hindi ganun kamasangsang ang amoy. Karamihan po, hindi maamoy po. Tapos, minsan, meron silang, may iba, naka-tissue paper na doon. So, ginagawa nilang pad. Kasi, they complain na parang lagi po mabasa. Okay? Minsan, marami na talaga. Pag ginano mo sa dulo ng ari, sa mismong bungad, either namumula, namamaga konti, and meron talagang lumalabas na katas. From white to pale white,
dirty white, yellow, yellow-green. So, classic na clinical presentation. Bawal sila mag self-remedy, di ba? Pero alam ko marami nag-antibiotic mag-isa. Yes po. Paano kaya magandang payo? Magandang payo po, unang-una sa lahat, kung mukhang yun na, alam nila yun eh. Kasi, Guilty. may guilty. Naku, last week, una ko kagabi. Naku, darating si Mrs. next week. Yung may isa, kailangan ko ng pag-out, patingin kay doktor. O, ganun. Buti kung hindi nila kasama ka ng partner sa clinic. So, clinically, pinapaliwanag ko muna. So, kung nakita ko yun, babalik ako sa history. Meron ba tayong sexual contact na bukod sa ating usual partner o bukod kay Mrs.? Sa kanila masasabi. Siyempre, tanggi. No, tanggi nung una kasi UTI daw ang claim nila eh, sabi nila. Tapos hanggang sa masabi nila at i-disclose na nila, Doc meron yata Doc kasi may gimmick kami last week, kami stag party. So, okay. So, most likely, ganyang presentation, it follows na para siyang talagang gonorrhea. Makukuha pa ba yan sa mga, ayaw ko banggitin yung mga antibiotic names o kailangan ng injection? Kasi ang pinaka-effective po, although yung mga ibang names po na maaaring ginagamit sa UTI are actually alternative medications for gonorrhea. Pero recent studies paano kung walang pera magkonsulta? Ang dami ganyan. O ano kaya magandang payo? Kaya magandang payo, kung tutuusin, tama naman po yung usual practice na makikita mong venereal clinics. Marami po yan sa Quezon City. Kung nakita ka, VD Clinic. VD Clinic. And they still follow the usual, no? Tableta o injection? Yung combination po. Ano? Combination po yung injection po ng ceftriaxone. Okay, yung ganun po. 250 mg. 250. Can be as low as 125 to 250. So, inject dito. so isipin nyo isang vial, ilang makikinabang? 4 hanggang 8. Apat na ano, hati-hati sila. Hati-hati kayo. Kaya minsan, mas maganda kung kasama na yung partner. So, naka-package na, no? So, assume the partner daw ka-infected din. Kung sino may recent activity. So, 250 milligrams na IM, either dito sa deltoid, mas safe actually sa puwet. Puwet. Okay. Tapos may tableta pa. May tableta pa, no? Para ma-cover po yung other organisms na Hindi nila mabibili yun, syempre. Kailangan sa doktor yun. Injection yun eh. Tsaka mamaya, hindi naman pala yun yung sakit. Yes po. Kasi kailangan talaga makita mismo ng doktor na yun talaga before you can actually prescribe. Meron nagsasabi na bago makipagtalik sa isang partner na hindi nila kilala, iinom ng tableta? Meron bang ganon? Yung mga prophylactic, so, no? Oo, meron kasi, bang ganon? Actually, kung sa tingin mong meron, bakit ka makikipag-contact? Gusto niya minum ng tableta. No, kasi hindi mo mapigilan, di ba? Meron bang preventive. Wala pong akong narinig na or nakita pang study in prevention. First way, kung gusto mag-prevent, abstain, ang pinaka number 1. Pangalawa, yung condoms. Okay. Although it's not a totally protective manner of contraception. Okay. Nahiya ako itanong bago na tapusin yung part 1. Kaya lang, marami nagtatanong pero masama ba ang oral sex? Masama ba o hindi masama? Ano Actually, bang advice sa pagkakaroon ng sakit? Sa pagkakaroon ng sakit. Yan ang tanong ng mga ibang followers natin. So, sa pagkakaroon ng sakit, yan ang pinaka-cleansing. So, it's still a mode of sexual transmission. So, sa pagkakaiba ba niya sa vaginal or anal sex, it's still prone to sexual transmission. Same as sa mga, especially sa viral. Pwede ka mahawa sa lahat. Yes po. Mas mabilis ba makahawa? Kasi po, depende kung anong sakit po pwede mo maihawa. Kung viral. Kasi kung virus, pwede kang bloodstream yan. Tulad so, ng konting minor. herpes. No? Even HIV, papilloma. So, mucosal entries, mucosal breaks, although hindi mo napapansin or hindi mo na may singaw o maliit lang na parang streak of sugat, pwede yun. Portal of infection yun. Diba? So, pwede magkatulo sa bibig. Parang gano'n. Gonorrhea. Gonorrhea, actually, mas common talaga dito kung saan sa vaginal. Ay, yung mga warts. Genital warts, pwede rin po. Kasi actually, yung mga warts, mas common sila, hindi sa madulo ng ari. Kung saan prone, exposed skin. Ang warts ng lalaki. Yung mga kulugo. Okay? Pag yung lalaki, tingnan nila, kung meron silang mga wart o kulugo, common yan. Sa mga common na malalaki na hindi nagko-condom, meron silang nakikitang kulugo sa ilalim po ng saan po dito? Minsan, dito po, sa ilalim ng ulo or glands. Diyan nagtatago yung kulugo. Kapag yung mga, hindi, akala nila parang normal corrugation lang. Sa mga nagko-condom, Dok, ba't nagko-condom mo? Ba't ang nakakakulugo?
tanong mo na saan banda yung kulungan. Andito sa may puno ng ari, na kung saan hindi na inaabutan ang tatakpan ng condom at ibang mga protective areas. Opo. Okay. Sige. So, maraming pwede as long as there's contact, whether it's intravaginal or simpleng skin-to-skin contact po. Okay. You can have all different kinds of sexually transmitted infections. So, ito po ating part 1. Nakat ko lang muna ating part 1. Babalik tayo. Sana may time pa si Doc Ryan. Okay 15 po. minutes. Okay po. Pag-usapan natin yung maraming kidney stones, Yes. UTI, yan ang number 1 question. Medical Yes, po yung usapan natin kasi talagang para sa lahat, wala naman pong mali siya kasi maraming hindi talaga nakakaintindi Yes. ito. Gusto natin iwas HIV, Iwas, iwas infection. Yan ang malaking problema. Sometimes- Kaya malaki ang trabaho nyo. Kaya nga, sometimes we should also cure the curiosity of many Oo, people. oo, Okay, na sometimes ganun. it starts with curiosity kasi Kung ano-ano nababasa, mali-mali. kung ano nabasa na mali-mali, kung ano naakala, mali. So, minsan na nagagawa ng mga misguided curiosities. Okay. Okay. Salamat.